Anong planong gawin po ng Kongreso dito? Especially, balita namin, kayo daw yung ang inunguso nitong LTFRB. Well, nagugulat nga ako kasi ang sinasabi ng LTFRB, kami daw ang Kongreso daw ang dahilan kung ba't Mhm. sila magdadagdag at yun daw ang gusto namin. Mhm. Alam po ninyo, malaking kasinungalingan po to dahil nung nakaraang committee hearing sa Metro Manila Development Committee, ang inyong pong lingkod ang nagpanukala pa nga na Mhm. magkaroon ng moratorium. Mhm. Kaya lahat po kami, hindi lamang po ako, pati po lahat ng stakeholders Mhm. nagulat. Mm. Dahil lahat po sila nandoon eh. Dahil yung pong aking panukala na moratorium ay sinang-ayunan ng lahat po ng stakeholders. Including LTFRB, Kong. Nandoon po yung representante ng Mhm. LTFRB kasi nagkataon po nung kami po ay nagkakandak ng committee hearing, Opo. nasabay din po ang committee hearing ng Committee on Transportation. At Mhm. nandoon po sa Committee on Transportation si Chairman. Aha. At ang representante po niya, sinabi po sa amin sa committee na ipaparating po niya Mhm. sa board o kay chairman yung aming panukala na moratorium. Kaya nga ito po'y taliwas sa kanyang mga sinasabi. Mhm, mhm. Kung ano ng plano po natin ngayon moving forward, kailan po ba yung susunod na hearing at once na ano po ba, direkta niyo po bang ipapatawag si Chairman Guadis? Definitely, no? Nagkataon lamang na nakarecess po ang session ngayon. Mhm. So right after po na mag-resume po o mag-assume ang aming session, ito po yung ating ipatatawag. At siguro maganda na maipaliwanag niya bakit po niya nasabi na kami ang, o ba't kami ang kanyang inunguso, na kami ang nagnanais. Kaya nga Mhm. nagugulat kami. Dahil yung panukala, uulitin ko, nanggaling po sa Kongreso Mhm, ng mhm. moratorium.